doon sa sundo namin sa third company. Kasama yung armor. Bali nagpuputukan doon, tapos pinapakuha na yung wounded, nadagdagan pa ng isang wounded, yun yung sa armor. Yung dadaanan namin hinarangan ng isang sasakyan, binagbagan ng armor yon para kasi may gumagalaw doon. Pagkatapos si lead scout ako, dinikitan ko yung sasakyan, tapos yung lead guide kinuha yung pinahila yung sasakyan na nakaharang doon para makadaan kami. Tapos pagkahila, binagbagan namin ng M23 dun sa malaking bahay kasi doon nanggagaling mga putok. Pinauna ako ni Sir Parinyo, tinakbo ko yung sa may crossing para makadikit yung tropa. Pinagbagan ko yung sa yung pinanggagalingan ng putok. Pagkadikit namin sa third company, hindi sila makalabas-labas doon sa pinagdapaan nila kasi may nag-i-snipe din sa kanila. Pagkalabas ng third company, doon na nagputukan na. Hindi namin matumbok kung saan nanggagaling yung putok dahil din sa putok ng tropa at putok ng kalaban. Tapos yung bala na isang box na kahon, naiwan doon sa pinagsundo namin sa third, mga 30 meters. Tapos pagkaputok ng M23 ng kalaban, na tamaan yung isang armor, yun nga yung hindi man lang, kasi nagko-cover fire ako habang umiiksit yung tropa sa third. Cover din ako sa armor, tapos binabagbagan ko kung saan nagagaling mga putok. Pagkatakbo ko doon sa isang box na bala, kinoberan din ako ni PFC Lajama, kaya nawonded din siya. Pagkabalik ko, tapos binuhat namin yung wounded ng armor kasi ayaw din bumaba yung kasama ng armor, hindi magbuhat. Kaya binuhat namin, pati si Sarit Lajama na iwan yung baril niya, kinuha din namin, sinakay sa armor. Pagka balik namin doon sa pinanggalingan namin, na nadala din yung yun nga yung sa armor din, iniwan din kami. Dapat sila yung nandun sa likod namin, sila pa yung nauna kasi sa amin. Parang kami na rin yung nag-cover din sa kanila. Tapos na may naiwan pala na isa na bagong wounded na naman wala na armor. Pagka tumawag yung kwan ng armor na nandun pa siya, binalikan ulit namin. Sabi ko kay Sir Parinyo, Sir, balikan natin yung isang wounded kasi kawawa naman, baka pag mahuli ng kalaban, baka pugutan pa ng ulo. Tapos na-organize yung tropa. Babalik na naman kami doon sa area na pinagsunduan namin. Pinuputukan ng armor yung
malaking bahay kasi doon nang gagaling yung putok. Pagkakuha namin ng isang wounded, balik na agad kami. Yun, pagkabalik namin, organize, bumalik kami doon sa area kung saan kami pwesto. Karan ng isang araw, tinambayan na namin yung isang kanto kung saan doon inilagay yung mga hostage. Pagkagabi, ginapang kami ng dalawang kalaban, move by bounce sila. Pero nung una, pinutukan namin sila. Pagkatapos, kinuha yung MBG sa akin para makita kung may palapit na kalaban. Pagkaraan ng isang oras, nagkagulo na dun sa may dinadapaan na binabantayan nila. Binabantayan ng tropa. Tapos binagbagan ng 60. 30 meters din sa armor, 30 or 20 meters. Doon nakabulag tayong dalawang MI kalaban. Pagka umaga, kinuha yung ginapang din yung tinakbo yung dalawang patay kasi may nag-i-snipe. Dinala namin doon sa gilid yung dalawang patay. Pagkaraan na naman ng dalawang araw, napunta kami doon sa Mango Drive. Doon namin sinundo din yung mga ibang wounded ng 3rd Company. Tapos pagkakuha namin, tapos din sa natamaan na private namin, sinakay din. Pagka pinadapaan sa amin yung malapit doon sa pinistuan ng kalaban, doon sa TGK, doon din pumutok yung yung chopper na doon namatay yung dalawang kasama namin, si Let Dina, binagsakan ng bomba. So anong feel mo yun nga bilang Lead Scout na namatayan kayo ng tropa? Nung nakita ko yung kasama namin na namatay, doon ako nakaramdam ng wasak yung binti, putol yung baywang. Doon ako kinabahan. Pag nangunguna kami sa team, lagi ako kinakabahan, pero tinatalasan ko lagi yung isipan ko para hindi ako malito pag in case na may kalaban sa harapan. So ano yung naging impact sa'yo na may namatay na tropa? Masakit din sa amin kasi kapwa pa, kabarong pa yung nakadali sa kasama niya.
Ano yung action na ginawa ninyo? Ano yung motivation na naisip nyo gawin nung may nangyari na gano'n? Nung bumagsak yung kwan na yon, hindi rin namin alam na may natamaan na kasama eh. Tapos nung sumunod na bumagsak yung sa pinakabuntot namin, yung nagsigaw na ng abort, yung sir pa rin yun. Gusto ng tropa eh, putukan na yung ano eh, bitaw ng bomba. Namoral kami. Dahil nga doon sa nangyari, eh, halos wala kaming wounded. Dalawa lang sana na yung wounded namin. Biglang pumutok yung ano, hindi man sinasabi na may ibabagsak na ganon. Kung sinabi sana na meron ganyan na ibabagsak, di nakalayo sana kami konti. Hindi ba naka-apekto bilang scout yung gano'n? O hindi ba naka-demoralize? Hindi naman na ano sa akin kasi iniisip ko din yung mga tropa kasi ako yung laging nasa unahan. Sino yung nagdadala sa'yo sa team? Sir pa rin yun. Paano yung Team leader, pagdadala ni Sir? team leader ko si Sergeant Lasaga. Paano yung pagdadala ni Sir sa inyo? Doon sa pangyayari. Paano siya magdala ng tao? Maingat siya. Maingat siya sa amin. Tapos pagsabihin ni sir na gusto niyo yan, ikaw lead scout ka, doon ka. Tapos ina-advisein lagi yung team leader, si Sir Lasaga. Tutukan mo yung tropa. Laging pagka-organize, advice lagi, paalala kung ano yung kwan ng kalaban, kung paano sila makakadali ng tropa. Yun lagi ang sinasabi nila kasi doon sa mga wounded ng third, hindi nila nakukuha din yung mga ibang kwan, taktik ng kalaban. So, siyempre, lahat ng lead scout kasi mostly na nagiging first priority natin o naging expertise natin sa bundok, tapos biglang napunta ka sa urban, ano yung expectation mo? Na iba yung ano po kasi iba yung bundok at saka dito sa city. Bakit? Kasi marami kang pwedeng ano mo yung kalaban kasi pag sa kakahuyan, pag sa bahayan, hindi mo makita kung saan nakapwesto yung kalaban. Dikit-dikit yung bahay diyan. Pag hindi mo pa makita yung mga maliliit na butas, nandun lang nakaumang yung baril. Pagkalapit mo doon sa may butas, tsaka ka lang putukan. Pero pag sa bundok, salubong mo man o ikaw yung unang makakita, pwede ka pang maka-cover. Pwede mo pang unahan. Kasi yung nandun dito sa bahayan na hindi mo alam kung saan nakatago yung kalaban. At ng bahay na pinestuhan nila, butas sa gilid, pati yung sa may underground pa, hindi natutumbok kung saan pumipusto yung kalaban. Palipat-tilipat din sila.
Paano ka nag-adjust? Dahil din sa ah, mga sinasabi ni Sir pa rin yung sa amin. Tsaka na lang isipin yung nangyari na ngayon, pagka baba, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Isipin nyo pag makalabas tayo dito na walang masamang mangyari sa atin. Iniisip ko rin yung pamilya ko. Na sana makalabas ako na walang galos sa katawan. Hindi ba naka-apekto yung iniisip mo yung mangyayari doon sa area kaysa yung sinasabay mo rin yung family mo? Actually, hindi naman naka-apekto yun sa akin kasi bilang lead scout, gampanan ko talaga kung ano yung papel ko. So ano yung epekto na ganun na nasa pukpukan ka na naiisip mo yung family mo sa'yo? Kabahan, kinakabahan lang lagi dahil sa ganun nga na pag makarinig ka ng putok, kinakabahan. Iniisip ko na kailangan wala akong galos o tama na makalabas dito. Paano mo labanan yung takot sa ganong sitwasyon? Yung kaba? Dinadaan ko na lang sa kwento ng nakikinto sa tropa para sa ganon hindi ako kabahan, tumatanggal yung takot. Sinishare mo rin ba yung nararamdaman mo na ganon sa team leader? Oo, sinasabi ko sa kanila. Pero pagka nag-usap-usap kami, sabihin din sa amin na huwag kayong kabahan. Mindset lagi yung natutunan. Kailangan wala tayong galos hanggang makalabas tayo dito. Sa employment tayo, sa pag-employ sa inyo ng team leader doon, ano yung nakita mo? Mabilis din yung pag-command ng team leader pag itinuro ako, pag sabihin na lead scout, dun ka sa unahan, bumadi yung guide ko. Yung si iba naman, yung gunner, dun sa mga mabilis din yung command nila sa amin. Yung equipment, ano yung mga equipment na ginamit niyo? Una yung granada. Pagkatapon ng granada, yung sa pag tinapunan ng granada, dikitan namin yung kung saan natapunan ng granada kasi alam namin na walang kalaban doon. Sunod-sunod na granada yan para makadikit kami. Granada, tubo ang nagamit namin para makadikit kami doon. Paano nyo binibitawan yung granada? Malayo ba? O ano yung sitwasyon mo? Malayo. Kasi ako at saka yung guide ko yung nagbabato ng granada. Pagka tanggal ng pin, pagka bitaw din ng pamalo at saka ibato,
Mas maganda kasi yung impact ng granada, yung nasa taas siya bago sa sabog. Bakit? Kasi malawak yung ano niya, malawak yung tama ng bala niya. Kapag sa baba, pag ganyan lang yung impact ng bala, yung mga shrapnel niya. Tapos sinasabayan ng tubo kasi may nag-i-snipe. Pag sabihin na doon sa bahay na yun, ang gagal yung sniper, buga na naman ng M23. So, ano yung epekto nung gano'n na paghagis sabay sunod ka agad ng tubo? Ah, sa akin, nakakabingi. Tapos yung sa bahay, may mga kwan sa bahay na tinatamaan, kaya yung sa tangke, gasol. Kaya minsan, doon nag-ano yung sasabog yung tangke, doon nag-ano ng sunog. Sunog sa bahay. Minsan nung wounded yung isang private namin, nung dikitan ng isang section yung kung saan nanggagaling yung maraming putok, doon sinunog ng kalaban yung yung dinikitan nila. Yung M23 yung tumama sa private namin. Pagka sunog, hindi na sila makadikit kasi sunog na. Matras sila. Paano yung pagka-wounded ng private niya? Pagka kasi nakadapa siya eh. Pagkasabog ng M23, dito sa leg niya yung tama. Tapos yung dito sa tagiliran. So, ano yung nangyari dun sa may tama na private? Paano yung ginawa ng team leader doon? So, yung buntot namin, isang team ang kumuha doon. Yung pinakuha niya doon. Nilagyan ng tinornike muna. Tapos dinala doon sa armor. Sa tingin mo, ano yung pagkakaiba ng ginawa ng LRB sa Ranger? Sa pagkaiba kasi sila yung pubutas sa mga malalaking pader. Binubutasan yon. Minsan binubutasan kami ang papasok. So, sila lang yung pwedeng magbutas. Pag alam namin na kaya namin butasin, kasi sila gumagamit din sila ng mga pasabog para mabutasan siya. Pag kaya din namin na butasan, binubutasan din namin. Anong ginagamit yung pambutas? May ibinigay na malaking maso para makadaan kami. Pero hindi ba naging hadlang yun na makompromise ka? Pasok mo, pag butas mo, compromise agad. Sa Ranger, bawal makompromise, diba? Ano yung epekto?
Yun kasi, Hindi ba delikado na yung ingay ng pagbubutas? Siyempre, ikaw yung unang papasok. Hindi ka ba nag-alanganin doon? nag-aalangan ako papasok kasi doon sa tunog ng kinambutas. Baka iniisip ko na may nakaumang na dyan. Kaya minsan, tapunan ng granada bago papasok. Minsan binubutasan namin ng 60 yung pader para makadaan kami. Ano yung Iba kasi yung natutunan namin sa bundok at saka sa kabahayan. Malaki talaga yung diferensya. bakit? Kasi yun nga yung sabi ko kanina na ang pagitan mo lang sa kalaban, pader lang yan. Ang pagitan namin doon. Pag sa bundok naman, pwedeng makita sa malayo. Sa kabahayan, hindi mo makita na nandyan lang sa likod mo, pader lang ang pagitan. So, paano nyo nalalaman na nasa kabilang pader lang pala? Dahil sa putok, ng gagaling yung kung saan maano namin na yung kalaban nandyan lang sa kabila ng pader. Kadikit lang natin. Kasi bawat sa amin kasi may sektor kami. Sektor yung isang seksyon. Ang pagitan lang namin mga pader. Saan tatapunan namin yung granada. Pagka kuha namin ng kung saan nanggagaling yung putok, sinatapunan ng granada, may patay. So, paano yung nagiging movement by sector? O yung paano yung naging security ninyo? Pagka kuman ng team leader kung saan yung sa sector fire namin, bawat seksyon na itinuturo man kung saan yung sector fire para hindi ma-crossfire yung ibang tropa. Kung saan nakapwesto yung ibang tropa, sinasabi, tapos sabihin dito yung sector fire natin. Walang puputok dito sa kaliwa o kanan kasi may tropa. Gaano kalayo yung bawat tropa? Mga 15 meters to 20 meters. So, anong ginagamit yung communication dyan? Radyo yung ginagamit namin para malaman kung pag may lalabas na tropa nila o tropa namin, sinasabi namin sa radyo. Yung kalaban naka-uniforme din. Paano yung identification nyo ng kalaban at saka yung tropa? May counter-assign ba? May counter-assign sa balikat namin. Manipis na kulay. May yellow, pula. Balikat namin. Parang ribbon siya. Tapos dun sa baril namin. Dun sa balikat namin, may siya yung nakalagay yung puti na magic tape. Dalawa dito sa balikat. Yung kalaban kasi may kaparehas namin. May naka-US din sa kanila.
Tapos gumagamit kami ng kibral para pag makita ng ibang tropa, sabihin na tropa. Sa mga equipment, ano yung naging epektibo doon? Granada. Na meron tayo, meron yung LRB na wala tayo. Kwan. Yung gamit na gamit doon, Granada at saka 60. Sa 60 minsan din ginagawa ng pinambutas na yung 60. So, ano yung lesson learned na natutunan mo yan? Siyempre magkaiba yan dun sa yung dos and don'ts natin dyan. Siyempre hindi naman perfect kasi siyempre ano yun, meron talaga yan. Kakaroon naman tayo ng EER, di ba? So ano yung mga nangyari na hindi dapat at saka dapat? May yung na ano ko dyan, kasi may makita mo talaga yung hindi dapat at dapat na magawa ng tropa. So sa dapat, ano yung dapat? Sa minsan kasi yung may ibang tropa na ano, siyempre takot din na tamaan siya, kaya minsan ayaw kumilos. Kaya sabi ko sa sarili ko na ano ba naman to, na hindi man lang siya kumbaga makiramdam para o mag-cover fire para makaano yung tropa. Kasi sa amin junior kami, kung ano yung ginagawa ng senior, kasi doon din kami kumukuha ng idea para matuto, kasi yung mga ginagampanan nila magagampanan din namin. Balang araw magagampanan din namin yung mga ginagampanan nila. So ano yung nagtutulak sa'yo na pag sinabi ng team leader na punta ka doon? Kasi sabi mo nga na hindi na nag-move. Tapos ikaw pag sabi ng team leader na doon, punta ka, ano nagtutulak sa'yo na gawin mo yan? Dahil ako yung lead scout ako, dapat talaga na, kasi nakikita ko rin na doon kailangan talaga may bantay doon. Punta talaga ako. Sumunod pa yung guide ko, may kabady man ako lagi. Ano yung training na nagamit nyo ng gusto doon? Yung ginamit namin yung itinuro ni Master Carta na QB. Puro kasi bahan. Pag pasok, doon din namin natutunan yung kung paano pumasok sa bahay. So, paano kayo tinuruan? Nung nagtambay kami dyan sa malapit sa ospital, doon kami tinuruan ni Master Carta.
nag-rehearsal kami dun sa bahay na tinambayan namin. Kung paano pasukin yung bahay. Mga kung paano pagkapasok, kung paano pumesto, kung may hagdan, paakyat. Lahat din nagamit din namin turo niya sa amin. So naging epektibo naman. Malaki talaga yung tulong ng yung turo niya sa amin. Sa don'ts naman, yung hindi dapat. Kasi meron talaga dyan hindi dapat, di ba? Ano naman yun? Meron kasi may iba kasi na kapag utusan ng team leader, parang mabagal siyang kumilos. Siyempre, putukan niya, takot din siya. Kaya minsan, ginagawa din ng tropa. Minsan, pag matagal kumilos, ako ang gagawa para mabilis yung movement o yung pagka cover mo doon sa kung doon sa pagka-pwesto namin, doon ko rin nakita yung doon ko nakita yung kalaban nakatakip sa kalahati ng mukha. Tapos kasi yung low crow kami, isang dangkal lang yung lumabas dun sa yung baril ko lumabas sa kalsada dun sa pader kasi isang dangkal lang baril ko yung lumabas. Pagka labas ng baril ko, na-snipe yung pader na inaanuhan ko. Yung pinagtaguan ko. Tapos nakita ko yung dalawang kalaban sa harapan. Nagtago doon sa pader doon sa kabila. Sabi ko na atras tayo kasi skinita man yon. Hindi rin kami makadapa. Kaya matras kami nag-ano kami doon sa kabila. Tapos pinabagbag namin ng 60 yung kung saan pumesto yung dalawang kalaban na nakita ko. Tapos yung nag-snipe din sa akin, doon yung binato namin ng granada, doon nakarami ng granada yun. Gaano kalayo yung nag-snipe sa'yo? Mga 40 to 30. Malapit lang. Tapos sinagisan namin ng granada. Pagkahagis ng granada, hapunan, yun, pinasok namin yun. May dinadaan pwesto ng kalaban, tinutulugan.
Sa pangkalahatan, anong masasabi mo sa nangyari? Wala, may mga nag-surrender din ba sa team ninyo? Kalaban. Oo. Mga nakukuhanan lang namin doon, patay. Halos kasi yung kabila, may taga-salita sila, nila, na tropa. May nagsasabi na susuko sila. Hindi nila maintindihan kasi iba yung salita nila. Yun, maya may lalabas ay So, ano yung pakiramdam mo na may mga lumalabas na? masaya kasi iniisip ko na malapit na matapos ito. So, nung matapos na, ano yung pakiramdam? Masaya. Natawagan din yung pamilya. Sabi ko, yung pamilya ko minsan umiiyak din sila. Baka ano daw nung nangyari sa akin. Wala pang pag-charge doon sa area. Hindi mo mai-text doon. Okay ka o hindi. Pagka sabi na, pagka tapos na yung ano, doon na. Masaya. Nakalabas ako. Nakalabas kami ng walang galos. Doon lang sa binagsakan ng MG. Maliban dun sa mga natanong ko, meron ka pa bang gusto ikwento? Wala. So, yun lang.